Mapagpalang araw po, ano? Dito na naman po tayo sa tahanan ni Kuya Ador. Dito sa Barangay 94, Sonid, District 1, Tondo, Manila. Minsan sa isang linggo po, dumadalaw po ako sa kanya para magdala ng mabuting balita o salita ng Diyos. Yung kaya na sinasabi ni Apostol Pedro. Alam niyo yung salita ng Diyos, lahat ng tao nangangailangan yan. Walang taong hindi nangangailangan yan. Tingnan niyo po, pag mayroong taong malapit ng mamatay, di ba nagpapatawag ng isang pare, nagpapatawag ng pastor, kung ano man yan. Leader ng simbahan, para saan? Makinig ng salita ng Diyos. Pero mas maganda, wala ka sa kalagayan between life and death. At saka ka lang makikinig. Hindi. Mas maganda, hanggat malakas ka, dapat anda mo ang sarili mo sa pagkikinig ng salita ng Diyos. Bakit po? Yan ay kailangan natin eh. Yan ang magpapatibay sa atin. Yan ang magpapalakas, magpapatatag sa atin. Sa ating buhay dito sa ibabaw ng mundo. Bago tayo papalahot, kaibigan, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, meron akong dalang Bible, New Testament, yung Bible ng mga Gideon. Tayo muna idudulog sa Diyos. Panginoon Diyos, aming Ama, na makapangyarihan sa lahat. Minsan samahan mo kami sa aming pagbubulay ng iyong salita, sapagkat ang iyong salita ay makapangyarihan at pagkain ng aming kaluluwa. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Meron po tayong mababasa sa Biblia sa pahayag o Revelation chapter 3 verse 20. Nakatayo ako sa labas ng pintuan at tumutok-tok. Ito sabi ni Jesus. Nakatayo ako sa iyong pintuan at tumutok-tok. Kung diringgin ni naman ang aking tinig at bubuksan ng pinto, ako'y papasok sa kanyang tahanan at magkasalo kaming kakain. Bakit mo makakasama sa pagkain si Jesus sa panahon na yan? Kasi po, ang salita niya ay pagkain. Parang ngayon, ako po si Brother Manny, siya po si Kuya Ador. Ang aming tinatalakay salita ng Diyos. Pareho ba kaming kumakain o hindi? Pareho. Pareho. Bakit? Salita ng Diyos ang paksa eh. Kaya pareho po kaming nakikinabang. Maging sa mga dahan ng pagpapala, parehas lang po. Tignan natin ano. Kaya napakahalaga ang pakikinig ng ganitong gawain. Ang tawag ko po dito, Home Bible Study. Sa unang Korinto, chapter 9, verse 23. Ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita o salita ng Diyos, ayon kay San Pablo, upang makabahagi ako ng mga pagpapala nito. So parehas, yung nakikinig pagpapalain. At sabi ni Pablo, nakikibahagi ako sa pagpapalang ito. Nagkakaroon din siya ng parte sa pagpapala ng Diyos doon sa nakikinig. So pareho po ang paginabang. Hindi ko mo si Pablo yung nagtuturo, mas malamang siya. Hindi. Kasi pare-pareho lang po tayo sa Diyos. Meron pang isang babasahin natin. Ang sabi rito, ganito po naman ang ating mababasa.
Sabi ni Pablo kay Timoteo 4:6, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga tagubiling ito. At habang itinuturo mo ito, dinudulutan mo rin ng iyong sarili ng pagkaing espiritual at ng tunay na haral na sinusunod mo. Ano ba nakalagay? Dinudulutan mo rin ang iyong sarili. Oh, ano yung dinudulot ng kanyang sarili? Sabi ni Pablo kay Timoteo, pagkahing espiritual. So, ibig sabihin, si Timoteo, kumakain din po siya ng pagkain espiritual at yung mga nakikinig sa kanyang pangangaral. Yan po yung salita ng Diyos. Ang sabi sa 16, maging mahingat ka sa iyong pagkilos at pagtuturo. Patuloy mong isagawa ang bagay nito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Ano naman ang dulot ito? Kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, hindi ka pupunta sa apoy ng impyerno, kaibigan. Kundi pupunta ka sa kaharian ng Diyos sa langit. Hindi lang ikaw, ulitin natin ha, yung parting yun. Patuloy mong isagawa ang mga bagay nito upang maligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Isipin niyo po, parehas lang ang dulot nito, kaligtasan. Bagamat si Timoteo, yung may dala, yung nakikinig, pareho po sila magiginabang sa salvation. Kaya wala pong lamangan pagdating sa salita ng Diyos. Hindi nakakalamang yung nagtuturo sa tinuturuhan. Parehas lang po yan. Kasi nga po, pare-pareho lang tayo sa paningin ng Diyos. At yung salita ng Diyos, yan ang pangunahin nating kailangan, kaibigan. Diba ang tao, nabubuhay po siya araw-araw, matulog, gumising, kumain, magtrabaho, umuwi, kakain, matutulog. Diba ganyan na routine ng tao? Araw-araw. Hanggang magretiro sa trabaho. Kaya sabi ng ating Panginoong Yesus, doon sa 1:6, chapter 6. Ang sabi niya, 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Sino po yung supplier ng buhay? Espiritu. Spiritual siya. Hindi natin siya nakikita. Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Pagka nagkasakit po tayo, tatakbo tayo sa doktor. Bibigyan tayo ng doktor ng mga gamot para gumaling ang ating mga sakit. Mismong katawan natin po, hindi niya kayang gamutin ang ating sarili. Halimbawa, ang sakit mo, cancer. Anong gagawin mo? Sabi ng doktor, uminom ka ng gamot. Huwag kang uminom. Anong mangyayari sa iyo? Di ba mamamatay ka? Bagamat ang ating katawan po, mayroon sariling panlunas o panlaban sa mga sakit. Pero hindi lahat ng sakit ay kaya niya pong labanan. Hindi niya kayang labanan lahat. Pero meron siya nalalabanan sakit. Ano po? Anong sabi ni Jesus? Ang Espiritu nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ano daw po yung Espiritu? Life giver. Tayo bilang mga tao, kailangan natin yung life giver.
Ano yung life giver? Salita ng Diyos. Kaya sabi ko po, sa ayaw natin sa gusto, kailangan natin yung salita ng Diyos. Bakit? Bakit? Ito po yung life giver o nagbibigay buhay sa atin. Yung laman wala yan. Kahit kumain ka pa ng napakasarap na pagkain, kahit kumain ka pang masustansyang pagkain, wala yan. Dinudumi mo lang yan, kaibigan. At dumadaan lang sa atin dyan. Tapos idudumi natin yan. Pero yung salita ng Diyos, hindi po natin kinakain as literal. Pinakikinggan po natin at pinapapasok sa ating puso. Yan po yung magbibigay ng buhay sa atin. Yung ibig sabihin, buhay ka sa Diyos, kaibigan. Hindi ka patay sa Diyos. Alam nyo, meron ganyan si Pablo eh. Basahin nga natin, Efeso, chapter 2. May mga taong buhay po, pero patay na sila sa Diyos. Ano sila? Para silang mga zombie. Nanonood na ba kayong pelikula zombie? Diba, gumagalaw sila. Pero mga patay na po yun. Parang zombie. Ito, babasahin ko ha. Sabi niya sa Efeso 2:1-2. Nung unay mga patay kayo, isipin nyo ha. Ano sabi ni Pablo sa mga kausap niya? Mga patay kayo. Patay ba yung kausap niya? Bakit? Nasa sementeryo ba si Pablo sa panahon na ito? Hindi. Nangangaral si Pablo sa mga taong buhay. Tingnan natin, Noong una, yan, meron siya salitang noong una. Mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Yan. 2. Bakit sila nabubuhay sa pagsuway at kasalanan? 2. Sinunod ninyo noon. Nandun na yung salitang noon. In the past. Ang masamong takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamahan. Meron palang prinsipe ang masama. Si Satanas po yun. Ang espiritong nag-aari sa mga taong suwayin. Yan. 3. Dati tayo kabilang sa mga ito. Yan. Namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapupuhutan ng Diyos. Napupuhot po pala ang Diyos. Yung nabubuhay sa laman. Worldly person. Yun po ang kinapupuhutan ng Diyos. Kita niyo po. Yan po yung patay sa paningin ng Diyos. Kaya yung mga tao dito sa Efeso, nung nagsimulang mangaral si Pablo, yan po ang taguri niya sa kanila. Kayo'y mga patay. Para kayong mga zombies. Gumagalaw nga kayo, pero mga patay na kayo. Pagdating sa Panginoon Diyos. Ibig sabihin, yung kaugnayan sa Diyos po ang pinag-uusapan. Patay tayo dati. Pero nung maturuan na po tayo ng salita ng Diyos at sinuko ang buhay natin kay Jesus, yung patay muling nabuhay, kaibigan. Nabuhay. O tuloy natin ang basa. 4. Subalit napakasagana ng habag ng Diyos at napakadakilang pag-ibig na iniukol niya sa atin. 5. Tayo binuhay niya kay Kristo. O kita niyo, patay na tayo. Pero binuhay tayo kay Kristo.
tayo binuhay niya kay Kristo kahit noon tayo mga patay pa dahil sa ating mga pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandang loob. Says, dahil sa ating pag-iisa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at tinahupong kasama niya sa kaharian ng langit. 7. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay may pagkita niya ang di masukat na kasaganahan ng kanyang kagandang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo. 8. Dahil sa kagandang loob ng Diyos ay inaligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at ang kaligtasan nito ay kaluhob ng Diyos, hindi mula sa inyo. 9. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. 10. Ay kanya nilang nilika sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noong una pa man. So, nung tayo po ay sumampalataya kay Jesus, nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nakapakinig tayo ng pangangaral tungkol sa salita ng Diyos, tayo po ay muling binuhay niya nang ating pong tinanggap si Jesus sa ating buhay. Nang isuko po natin ang buhay natin kay Jesus, doon po nagsimula ang ating pagkabuhay na maguli. Iba po yung pagkabuhay na maguli ni Jesus, iba yung ating pagkabuhay na maguli. Si Jesus po, namatay siya, literal, pinako sa cross. Ikatlong araw, muli siyang bumangon sa mga patay. At nanatili dito sa lupa ng 40 days na kanyang tinuruan ng kanyang mga alagad bago siya bumalik sa langit. Tayo naman po nakapakinig ng salita ng Diyos, tayo ay binuhay. Hindi tayo nalibing, hindi tayo pinako sa cross. Kasi patay tayo dati. Kasi nabubuhay po tayo sa sanlibutan. Sino bang taong hindi nabuhay sa sanlibutan? Lahat naman po tayong mga tao, lalaki, babae. Ano man ang iyong... Sige, sali na natin yung LGBT. Tomboy, bakla. Lalaki, babae pa rin yun. Wala naman nilikahan Diyos na bakla, walang nilikahan na tomboy. Lalaki, babae, nilikahan ng Diyos. Lahat tayo, nabuhay tayo sa sanlibutan. Gaya na binabanggit ni Pablo sa panahon ng mga taga-Efeso. Mga patay kayo noon. Noong hindi nyo pa sinusuko ang buhay nyo kay Kristo. Noong hindi pa ako dumarating sa inyo at ipangaral ang mabuting balita. Wala pong pwedeng magpabago sa ating kaibigan. Ang pwede lang magpabago sa atin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesu Kristo. Kaya nga po siya pinadala dito. Upang tayong mga tao makamundo, iligtas, hindi upang parusahan. Kasi akala ng iba, pinaparusahan sila ng Diyos pag dumaranas sila ng matinding kahirapan. Yan naman ang mali. Ang Diyos po hindi naman marusa. Kaya nagkakamali kayo kung sinasabi niyong dahil dumaranas kayo ng kahirapan sa buhay, pinaparusahan kayo ng Diyos. Huwag. Ito po nakalagay sa 1, 3, 16, 17. Ganito po ang mababasa. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Sa atin po yan, mga tao. Kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak, si Jesus, upang siya naman sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 17. Sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang atulang maparsahan ng sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Kita niyo po.
Hindi po namamarusa ang Diyos. Nasa inyo lang kung damdamin yun. Kung mahirap kayo sa buhay, sabi nyo, ay pinaparusahan ako ng Diyos. Hindi. Hindi po namamarusa ang Diyos sa mga taong buhay. Ang pinaparusahan ng Diyos, yung mga taong patay. Kasi after death ay judgment. Yan na po tatanggap ng parusang tao pagkatapos na siya ay mamatay sa katawan lupa niya. Tandaan niyo po, habang nandito tayo sa lupa, dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos sa araw-araw. Ibig sabihin, ipamuhay po natin. Bagamat ang sabi ng iba, napakahirap sumunod sa Diyos. Hindi naman po napakahirap sumunod sa Diyos eh. Oh, kung alam mo yung mabuti, di gawin mo. Yung mabuting gawin mo. Kaya alam mong masama itong ganito, ginagawa mo pa yung masama. Oh. Di ba? Wag. Lahat ng mabuti gawin po natin. Wag yung masama. Kasi masama at mabuti lang yan. Pag gumawa ka ng masama, delikado. Mas mabuti gumawa na lang tayong mabuti. Po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito tayo sa Barangay 94, Sonny, Distrito Antondo, Manila, sa tahanan ni Kuya Ador. Ito po nasa right side ko. Ito po, ganito na lamang. Sana meron po naiwas sa inyo. Meron tayong Biblia, ano po, ito. New Testament lang. Hindi bali, basta meron tayong ginagamit. Mahirap naman kung wala tayong gagamitin. Po, God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.